Okay, so let's have a word of prayer to start. Ama naming banal na nasa langit, humihingi po kami ng patnubay sa mga oras na ito sa aming pag-aaral. Sana po ang banal na espiritu ang manguna sa aming pag-aaral. Bigyan kami ng pangunawa at maintindihan namin ang mga nakasulat sa iyong banal na Biblia. Ito po ang aming kahilingan, anak-anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ito, ang topic natin ngayon, yung question na yan. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kanya bang susunugin ang makasalanan magpakailanman? Yan, yung walang katapusan. Ang tinatawag natin forever. Okay? So, sasagutin natin yan sa question na yan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nakasulat sa Biblia. Kasi isa ito sa mga kahit nabasa, kilala niyo si Dr. Jose P. Rizal. Oo naman. Sigurado ko lang. Pambansang bayani po. So, yung mga sulat niya, yung nobela niya na nabasa niya, yung Noli Me Tangere, saka El Filibusterismo. Ako yung filibuster, yeah. Yan. Kasi isa dun sa mga parang isa sa mga bagay na parang kinatatakutan ng mga Pilipino dati is yung sila ay excommunicado. Kasi yung ibig sabihin ng hindi ka na maliligtas, isa lang yung patutunguhan mo sa impyerno. At sa impyerno, doon ka susunugin hanggang walang katapusan. So yung idea na yon is nagbibigay ng takot kahit kaninong tao. Sino ba naman yung gustong for eternity sinusunog ka, no? Pero dahil din dito sa idea na to, may mga tao na sabi, kung ganyan ang Diyos, ayaw ko na, di ba? Ayaw kong maniwala sa Diyos. So ang question dito is, ang Diyos ba ng pag-ibig ay magpaparusa sa tao na kahit na sabihin natin yung pinakamasamang tao sa pamamagitan ng pagsunog sa Kanya or walang katapusan? Ibig sabihin, hanggang walang katapusan ka lang na sinusunog, hindi ka natutupok. Diba? So just imagine kung ano yung pakiramdam nun. Napaso na ba kayo? Naka-experience na kayo napaso? Nakapasok. Mantika. Oo, yung mantika lang yun, di ba? Yung medyo matindi-tindi, yung Mas sa apoy talaga. masakit yun. Yung mga tinatawag nilang third degree burn, second degree burn, makikita nyo yung katawan nalalaplos. Pero yung apoy na yon, wala yung sinabi sa pinag-uusapan natin na apoy na to. Yung sinasabing susunog sa iyo for eternity. So, nung bata din ako, sumasagi din sa isip ko to. Sabi ko, ano kaya yung pakiramdam nung nasa impyerno ka na puro apoy yung paligid mo, sinusunog ka, at walang katapusan yun. Diba? So, sino nga naman ang hindi matatakot doon, di ba? So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Paano niya dinidescribe ang Diyos? Di ba? So, sa 1 John 4, verse 7 to 8, ito yung nakasulat. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So sa English, ito yung ito yung isa sa mga unang verses na tinuturo namin sa mga bata. God is
love. Yan. 1 John 4:8. Yan. So, madali nilang na-memorize yan kasi maikli lang siya, no? Pero anong ibig sabihin nun na God is love? Kung tatanungin ko kaya, ano ang pagkakaunawa niyo dun pag sinabi natin ang Diyos ay pag-ibig? Meron bang gustong mag-ano sa inyo, mag-describe nun? Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin Diyos ay pag-ibig. Love conquers everything. So, God can conquer it. May gusto mag-try? Kung pag-ibig, mahabagin, forgiving, yung lahat na explanation ng love sa Psalms 13 ba yun? Sa 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. So, yung nakasulat sa 1 Corinthians 13 is, tingnan natin, para makita natin, ano bang ibig sabihin ng Biblia pag sinasabi niya na ang Diyos ay pag-ibig? So, kinakailangan, ano bang malaman natin, ano ba yung description ng Bible pag sinabi niyang love? Okay? Ang sabi niya dito, sa 1 Corinthians 13, magsimula tayo sa verse 4. Love suffers long and is kind. Ibig sabihin, mahaba yung pasensya ng pag-ibig at mabait. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things. Believes all things. Hopes all things. Endures all things. Love never fails. Yan. So, sigurado ako nabasa nila itong verse na to dati kasi minsan kinakanta pa yan, di ba? So, ang sabi sa binasa natin kanina, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sinabi na God is lovely o kaya God is, you can see love in God. Kung di ang sinabi, ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kaya laging tinatanong, lalo na ng mga hindi naniniwala sa Diyos o kaya yung pagpipilitan sa walang Diyos. Sabi, kung mayroong Diyos, bakit niya parurusahan ng walang katapusan ang isang tao na nabuhay lang ng sabihin natin 70 years? Di ba? Ano ba naman yung 70 years dun sa eternity? Which is logical nga naman. Sinong sadista yung magto-torture ng tao ng walang hanggan? Di ba? Pag binasa natin sa Exodus 33, verse 11, say to them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. So kahit pala yung masasama, hindi gusto ng Diyos na makitang mamatay sila. I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways, for why should you die, O house of Israel? So ang Diyos, hanggang kumaaari lang, gusto niya lahat maligtas. Gusto niya, kahit yung masasama, magsisi. Kasi hindi niya gusto na makita, mamatay kahit yung masasama. So, yun yung isang kahulugan ng God is love. Diba? Pero ito bang pagmamahal na ito ng Panginoon? I-excuse niya ba yung mga tao na nag-neglect o tumanggi na hayaan si Jesus ay tanggalin yung guilt ng kasalanan nila? Okay? So, meron namang mga taong extreme na sinasabi nila, God is love, kaya lahat maliligtas. Ewan ko kung narinig nyo na yan, di ba? So, dahil sinasabi nila, ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Kaya lahat, ililigtas niya. Ang ibig nila sabihin, it doesn't matter kung anong gawin mo dito sa mundo ito. At the end, ililigtas ka rin ng Panginoon dahil mapagmahal siya. So, ganun ba ang sinasabi ng Biblia?
Pag binasa natin yung Numbers 14 verse 18, ito yung nakasulat. Ang Panginoon ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsuway. So, ito yung unang part nitong binabasa natin. Mabagal magalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nagpapatawad. Ngunit kailanman ay hindi pinapawalang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi. Itong verse na to, makikita din natin to sa Exodus 34 verse 6 and 7. Naalala nyo nung si Moses, sabi niya sa Diyos, Diyos, gusto kong makita yung mukha mo. Sabi ng Diyos, hindi pwede. Wala pang tao na nakakita ng mukha niya at nabuhay. Kaya ang sabi ng Diyos, ganito lang gagawin natin. Humarap ka dyan sa bato, di ba? Dyan sa bundok. At pag ikaw ay nakaharap na dyan sa bato, dadaan ako sa likod mo. At nung dumaan ang Diyos, ang sinabi sa Biblia ito, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and the children's children to the third and the fourth generation. So dito sa verse na to, ano dito yung konsepto na parang iniisip nyo ay, bakit ganun? Diba? Meron ba ditong sa binasa ko na medyo meron kayong question? Kasi dun sa unang parte, malamang wala tayong question doon eh. Sinasabi ang Diyos ay mahabagin, di ba? Ang Diyos ay tapat, na may tapat na sagana sa tapat na pag-ibig. Pero paano yung pangalawang portion nun? Ito, yung ngunit kailanman ay hindi pinapawalang sala ang may sala. At hindi lang yun. Pati yung ikatlo at ikaapat na salinlahing generation, dinadalaw. Ibig sabihin, pati sila apektado. Anong ibig sabihin nun? God is just. Pero ibig ba sabihin, kung masama yung magulang, pati yung mga anak nila, parurusahan? Pati apo, di ba? Kapag hindi nagre-repent, Mm-hmm. Sino ang nagre-repent? yung mga sa second and third generation. Pero pag nag-repent sila, hindi sila paparusahan. Nabasa natin yan sa di ba? Ezekiel 18, di ba? Masama yung magulang, yung anak, gumawa ng mabuti, so hindi siya mamamatay. Pero meron pang isang application itong konsepto na to. Karaniwan kasi yung kasalanang ginagawa natin, meron siyang consequence kahit dun sa mga sa sarili natin at dun sa mga susunod sa atin, yung anak natin, yung mga apo natin. Hindi niyo na ba napapansin, halimbawa, pag nagpapatingin kayo sa doktor, halimbawa, sasabihin niyo, Dok, parang masama yung pakiramdam ko, di ba? Parang merong tumutubong masakit dito sa katawan ko. Baka may cancer ako, di ba? So, ano yung mga karaniwang tanong ng doktor sa inyo? Yung May pag- Yung gene, kung may Ano, bali yung sa pamilya nyo ba may yung may hereditary. Itatanong, di ba? Meron ba sa pamilya niyo na merong cancer? Di ba? Kasi, isa sa mga determining factors kung ikaw ay magkakaroon ng cancer, mas mataas yung possibility na magkaka-cancer ka. Kung sa pamilya niyo is meron ding nagka-cancer. Ibig sabihin, may naipasa, di ba, na genes. O kaya, yung alam nating pangkaraniwan, yung AIDS, HIV, di ba? Kaya ang sabi, pag yung magulang is nagkaroon ng AIDS, tapos nabuntis, di ba?
ang iniisip nila, ano mangyayari doon sa bata? O kaya, ang isang nanay, buntis, pero mahilig uminom ng alak, mahilig manigarilyo. So yung ginagawa niya sa katawan niya, naapektuhan yung susunod na salinlahi sa kanya. So isa pang application yan. Ngayon, dito sa verse na to, isa lang yung makikita natin, na ang Diyos ay sagana sa tapat na pag-ibig, pero hindi kailanman ay pinapawalang sala na may sala. So hindi gagawin ng Diyos na excuse yung pagiging Diyos ay pag-ibig niya para yung guilty sa kasalanan ay sasabihin niya, okay lang dahil Diyos ako ng pag-ibig. Ano ka na, lusot ka na, di ba? So, malinaw dito na sinasabi dito sa Biblia na yon, di ba? So, sa Numbers 14, makikita natin yan. Makikita din natin yan sa Exodus 34. At makikita din natin yan sa Ezekiel 18, di ba? Yung konsepto na yan. Pwede magtanong, Sir Roland? Okay, question. Kasi, for example, yung parents mo may cancer. Hmm. Ikaw anak, iba yung ano mo yung lifestyle mo sa parents mo. Hmm. Kasi because of yung yung consequences makuha ba rin ba ng anak? Iba yung lifestyle niya, healthful lifestyle siya Yung in terms ng hereditary, ibig sabihin, meron ka ng mas mataas yung iyong possibility na magkaroon ka ng cancer. Ngayon, kung ikaw ay magkakaroon ng healthy lifestyle, di ba? So, mababawasan. Di ba? Kung halimbawa 25% let's say yung contribution ng hereditary para ikaw ay magkaroon ng cancer. Tapos yung lifestyle mo pa is masama, di ba? Hindi mo inaalagaan yung katawan mo, di ba? Puro bisyo yung ginagawa mo. At sabihin natin yung lifestyle is another 25% additional probability. So, ibig sabihin, kung meron ka ng hereditary, tapos masama pa yung lifestyle mo, 50%, di ba? Yung more chances mo na magkaroon ka ng cancer. Ngayon, kung halimbawa, okay, yung mga magulang mo is parehong may cancer, di ba? Pero ikaw, iniisip mo na, may possibility na magka-cancer ako, so ang gagawin mo ay healthy lifestyle. So yung 25% na yun, mawawala, di ba? So imbis na 50%, 25% na lang. Kasi minsan wala tayong magagawa doon sa sa genes. So, ganun yung dapat natin tignan doon. Kasi minsan may mga tao, ano ba si Tata, di ba? Yung asawa ko. Meron siyang inaalagaan na matanda. Yung magnanay, parehong matanda yun. Yung isa, 76 years old. Yung isa, namatay, 105 years old. Pero yung mga yun, di ba, hindi sabadista yan. So, mahilig kumain ng baboy, di ba? Hindi mahilig uminom ng tubig. So, yung mga alam natin mga healthy lifestyle, hindi nila ginagawa. Pero bakit mahaba yung buhay nila? So, ang major contributing factor doon is yung genes nila. Di ba? Ibig sabihin, kahit yung mga ninuno nila, mukhang maganda yung nila, yung genetic makeup nila. So, lalo na siguro kung maganda yung lifestyle nila, mas humaba pa yung buhay nila. So, hindi lang isang factor yung nagko-contribute dun sa haba ng physical life natin. Pero magkaiba yung physical life saka yung spiritual life. Diba? So, pwedeng ikaw ay naapektuhan ng consequence ng kasalanan ng magulang mo physically, pero spiritually, di ba? Hindi ka maapektuhan nun. Kasi ikaw yung magdidesisyon kung anong gagawin mo yung spiritual life mo. Di ba? Salamat. So, kaya kung mahal natin yung mga magiging anak natin at magiging apo natin, so alagaan natin yung sarili natin.
Sa Japan kasi meron din gamot na pangpadagdag pahaba buhay, eh, ngayon. Oh, nung Kaya anong Sabado, may nagtanong niyan, pinag-usapan. Sabi, oo nga, pahabain yung buhay mo, pero nasa kama ka lang, di ba? Parang buhay ka nga, pero hindi ka makakilos, di ba? Hmm. So, Quality. dapat yung length saka yung quality of life, dapat natin tignan. No? Okay, so sinabi kanina sa binasa nating verse na ang Panginoon, although siya ay Diyos ng pag-ibig, pero hindi niya papawalang sala yung tao na makasalanan. Okay? So, ang question dito is, when and how will the wicked be punished for their deeds? So, kailan darating yung kaparusahan na yan? So, kailan at paano? Sa Matthew 25, 31, 41, saka 46, magkakasunod natin siyang babasahin. Ito yung nakasulat. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, so second coming ang pinag-uusapan dito, nagkasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. So nandito na yung papano, di ba? So doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Yan. So anong words dito yung parang questionable sa inyo? So hindi na bago sa atin na okay, mapupunta sila sa apoy. Pero pag binanggit dito na walang hanggan, apoy na walang hanggan. Dito sa sentence na to, ano yung matututunan natin dito? Yan yung ano, Roland, sa ano, yung mga makasasala, kasalanan na hindi pa sila na ano, nagiging ashes. Hindi mawala yung apoy. Pero pag wala na sila, nung ubos na sila lahat, saka na ano yung apoy, di ba? Oo. Maghinto. At Mm. at isa pa, no? Tama yung sinabi ni Ate Johnny. At isa pa na matututunan natin dito. Yung apoy na yon, inihanda yon para sa diablo at sa kanyang mga anghel. So hindi siya originally inihanda para sa tao, di ba? Para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Pero, di ba? Tulad nung nakita natin sa Revelation dati, na kung sino man yung tatanggap ng marka, ng halimaw, di ba? Madadamay. So, pwede na natin sabihin siguro yung word na nadamay. Ibig sabihin, nasama sila dun sa rebellion ng Diablo sa kanang mga anghel. Kaya kasama din sila dito sa kaparusahan na matatanggap nila. At dito, nakasulat dito, walang hanggang kaparusahan. Diba? So, sa English yan is eternal punishment. Ngayon, yung mga medyo magagaling sa grammar, pag sinabi natin punishment, noun yun, di ba? So, iba yon sa tinatawag na walang hanggang pagpaparusa. O sa English is eternal punishing. So, nakita niyo yung yung pagkakaiba? Yung idea na eternal punishing, ibig sabihin, yun nga, susunugin ka nang walang katapusan. Pero pag sinabi natin eternal punishment, yung punishment na yan, diba? Yun yung eternal. So, ibig sabihin, yung epekto niya, eternal.
At napag-aralan na natin last time ito, sinabi natin, ano ba yung kaparusahan para doon sa mga makasalanan? Kamatayan, di ba? At itong kamatayan na pinag-uusapan natin, yung tinatawag natin pangalawang kamatayan, yung resulta nun, permanente. Di ba? So pag namatay ka doon sa second death na yan, wala nang pagbalik galing doon. So kaya tinatawag na eternal. Di ba? So hanggang doon ka na lang, wala nang kasunod doon. So makikita nyo dito, may contrast dito. Yung mga masasama, walang hanggang kaparusahan. Yung mga matutuwid naman sa buhay, ay sa buhay na walang hanggan. Okay? So makikita natin dito, yung buhay na walang hanggan, eternal din yung kanyang epekto. Diba? For eternity, kasama nilang Panginoon, buhay sila. Yung kaparusahan, yung resulta ng kaparusahan, eternal din. Ibig sabihin, for eternity, mawawala sila sa existence. Kasi nga susunod din sila. Okay? So, makikita natin dito, yung mga pastor na talaga nagpapaliwanag nito, meron silang tinatawag na exegesis. Yung tinatawag nilang yung paraan kung paano mo malalaman talaga kung ano ibig sabihin ng salita. Titignan nila yung pinaka-original na word, kung paano ginamit. At ipapaliwanag nila, ito yung ibig sabihin originally ng author ng sinulat na to. Okay? Ngayon, sa Biblia, merong ding konsepto na tinatawag na soul in prison. Yung mga espiritu na nasa bilangguan. Hindi ko sigurado kung nabasa niyo na itong verse na to. Pero minsan ito yung ginagamit ng ibang denomination para sabihin na si Kristo nga di ba? Pumunta siya sa impyerno para pangaralan yung mga kaluluwa na nasusunog doon. At pag tinanong mo sa kanila, saan mo naman kinuha yung turo na yan? Isa, sa kanilang tinuturo, itong nakalagay sa 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19. Kasi nga naman, ganito yung nakasulat dito. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa di matuwid upang kayo, di ba, ay madalan niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, nung nabasa ng tao itong verse na to, at sinabi niya, si Kristo, pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, nasan yung mga espiritong nasa bilangguan na yan? Ay di nasa impyerno, di ba? So, nabuo, di ba? Yung kaisipan na yung mga masasamang tao na namatay, yung espiritu nila nasa impyerno at doon nakakulong habang naghihirap. Pero ganun nga ba ang ibig sabihin nitong verse na to? Anong ibig sabihin ng espiritong nasa bilangguan? O yung tinatawag nating spirits in prison. Okay? Pag binasa natin dire-diretso itong 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19, makikita natin na 1 Peter chapter 3 verse 18, 19, tapos pag tinuloy natin sa 20, ito, by whom also he went and preached to the spirits in prison, verse 20, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah. So, paano napasok si Noah dito? While the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 souls, were saved through water. So, yung verse 20 dito, magbibigay sa atin ito ng additional information. Ano yung pinag-uusapan dito? Yung mga spirits in prison na kung saan nag-preach si Jesus, di ba? At it seems, yung nangyari na yun is nangyari ng panahon ni Noah. Di ba? So, ngayon isipin natin, paano napunta si Jesus nung panahon ni Noah?
Di ba? Parang medyo malabo yung combination ng mga elements nitong sinasabi dito sa verse na to. At magiging malabo yun pag ang interpretation natin dito sa spirits in prison ay mga kaluluwa na nasa impyerno. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng spirits in prison? Diba? So, tignan natin. Sa Isaiah 42 verse 6 to 7. So, si Isaiah kasi tinatawag natin kay Isaiah siya yung gospel prophet. So, marami siyang prophecy tungkol kay Jesus sa Messiah. So, verse 6 to 7, ito yung nakasulat. Ako ang Panginoon, tinawag ko kayo sa katwiran. Kinuha ko kayo sa pamamagitan ng kamay, at kayo'y iningatan. At ibinigay kita sa bayan bilang tipan. Isang liwanag sa mga bayan upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at silang nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Yan. Ano sa tingin niyo yung binabanggit dito ni Isaiah? Na upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at silang nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. So, ang trabaho ba ni Jesus bilang isang Messiah ay pumunta sa mga bilangguan ng tao at palayain yung mga nakakulong doon? Hindi siya literal na it's a bandage of sins. Okay, Bilanggo na kasalanan. so makikita natin na ang trabaho, isang misyon, actually pinaka-mission ng Messiah, kaya siya pumunta dito sa mundong ito para palayain ang tao sa pagkakabilanggo o kaya pagkakaalipin sa kasalanan. Okay. So, makikita natin sa Biblia na yung ating pagiging slave sa kasalanan, karaniwan, tinatawag nila yan pagiging prisoner. Prisoner ng kasalanan. Okay. So, pag naintindihan natin na yung sinabing spirits in prison, so, yung mga tao na nakabilanggo sa kasalanan, magiging madali sa ating maintindihan yung nakasulat kanina sa 1 Peter. Diba? Na alam natin na si Jesus, bago siya naging Jesus, isang nagkatawang tao, existing na siya. Nakikipag-interact siya sa mga tao sa Old Testament dati. Diba? Kay Jacob, kay Abraham, nakipag-interact siya. So, nung panahon din ni Noah, diba, sa pamamagitan ng Holy Spirit, nag-preach sila sa tao doon sa 120 years na habang ginagawa ni Noah yung ark. Nag-preach sila doon sa mga tao na nakabilanggo sa kasalanan. Kaya pag binasa natin mabuti yung nasa kaninang 1 Peter chapter 3 verse 18 and 19. Di ba? Kino-contrast niya yung buhay sa laman sa kabuhay sa espiritu. At sinasabi niya na kung paano ang tao ay nagiging malaya sa kasalanan pag siya ay ipinanganak muli at siya ay nabubuhay sa espiritu. Okay. So itong 1 Peter chapter 3 verse 18 and 19, hindi ito tungkol sa mga kaluluwa na nasa impyerno at nakabilangguan na pinuntahan ni Jesus para palayain. Okay? So, overstretch ng imagination. Pag gano'n yung pagkakaintindi natin sa 1 Peter chapter 3 kanina. Sa Luke chapter 4 verse 18, ito pa rin yung nakasulat. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Ayan. Para palayain yung mga captives. And recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So, consistent sa Bible, sa Old Testament man o sa New Testament, na ang misyon ng Messiah ay palayain yung mga nakabilanggo o yung mga nakakulong. Okay? At yan ay alam natin tumutukoy sa mga tao na alipin ng kasalanan.
At makikita din natin na since binanggit si Noah dun sa 1 Peter chapter 3, sa Genesis 6:3, ito yung nakasulat. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya ay laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. So ibig sabihin, binigyan ng palugit ng Diyos yung mga tao ng panahon ni Noah 120 years. Para yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, di ba, is makapag-preach ng katotohanan. After ng 120 years, doon natapos yung kanilang tinatawag na probation. So, itong idea na yung Holy Spirit saka si Jesus, di ba, is magkasama sa gawain. Parang common na concept yan sa Bible. Halimbawa, tignan natin yung Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So makikita natin, ang sinasabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan, di ba? Hanggang sa katapusan. Tapos, makikita natin na sinasabi niya na ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu at yung banal na espiritu mananahan sa inyo. Di ba? So una, sasabihin ni Jesus, hindi ko kayo iiwan. Pero actually, yung mga kasama natin, yung Holy Spirit. At hindi nakakapagtaka yun, di ba? Kasi napag-aralan na natin yung Godhead. Yung God the Father, God the Son, saka God the Holy Spirit. Na ang tawag sa kanila is God is one, pero three persons. So, dito natin mapapakinabangan yung mabuti nating pagkakaintindi dun sa Godhead. Na sinasabi ng iba, bakit sinabi, may sinulat pa si Jesus tungkol sa, halimbawa, tungkol sa Sabat, di ba? Eh, wala naman siya sinasabi sa New Testament tungkol sa Sabat. So, itong mga tao nagsasabi ng ganito, hindi nila masyadong naintindihan yung Godhead. Sinabi sa Biblia na ang Biblia ay isinulat ng mga tao na binigyan at minug ng Holy Spirit. So, ibig sabihin, kung ang Holy Spirit ang nagbigay ng inspirasyon sa mga tao, si Jesus na rin, yung nagbigay ng inspirasyon sa mga tao. Kasi yung Holy Spirit, si Jesus at God the Father, iisang Diyos lang sila in three persons. Okay? So, next question. When the wicked are cast into hell, will there be any rest during the time they are burning? Kasi merong verse tayong makikita na sinasabi na sila ay walang kapahingahan. Diba? Ito yung nakasulat sa Revelations 14:11. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So itong isang verse na to is, depende kung ano yung pananaw mo dun sa duration na nasusunog yung tao, di ba? Yung interpretation mo nitong walang kapahingahan araw at gabi, magbabago, di ba? So kung naniniwala ikaw na ang kaluluwa, di ba, ay sinusunog sa impyerno for eternity. So, yung kapahingahan, yung walang kapahingahan nila for eternity din. Di ba? Pero kung naiintindihan mo ng maliwanag ang sinabi ng Bible na yung mga masasama, makakasama nila yung diablo sa mga anghel niya doon sa dagat-dagatan ng apoy. At sila ay masusunog doon at magiging abo, di ba? So yung walang kapahingahan, araw at gabi, ang duration na habang nasusunog sila. Kasi paano ka mga naman makakapagpahinga kung nasusunog ka? So, suddenly, yung understanding nitong verse na to is nagiging mas logical siya kung maintindihan natin ng tama na yung tao na masama
pag siya ay sinunog sa impyerno, at yung impyerno na pinag-uusapan natin, hindi ito yung nasa gitna ng mundo ngayon. Hindi. Yan yung pag umulan ng apoy, magkakaroon ng dagat-dagatang apoy. Yun yung hellfire na sinasabi natin dito. Pag yung masama, nasusunog dun sa hellfire na yan, habang sila ay nasusunog, walang kapahingahan araw at gabi. Okay? So sana itong mga klaseng ganito na verse na minsan nagbibigay sa atin ng alinlangan, di ba? Anong karakter ng Diyos na ano ba yan? Sinusunod po eternity, walang kapahingahan araw at gabi. So ginagawang sadista, di ba, ang Panginoon. Pero alam natin na ang Diyos ay pag-ibig at hindi gagawin ng Panginoon yun, di ba? For eternity, sinusunod ka na nga, wala ka pang kapahingahan. So sa Revelations 20 verse 10, ito yung nakasulat. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophets are. And they will be tormented day and night forever and ever. So makakasama ng mga masasamang tao yung devil doon sa lake of fire na yan. So next question. Who has already suffered eternal fire as an example of the hellfire in the last days? Meron na bang naka-experience ng tinatawag nating eternal fire? Pag tinignan natin sa Jude, verse 7, isang chapter lang naman yung Jude, ito yung makikita natin. Gayun din, ang Sodoma at Gomora. So, I'm sure, naaalala niyo itong lugar na to, di ba? Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. So yung eternal fire na yan, na-experience na yan ng Sodom and Gomorrah. Maalala niyo yung istorya ni Job, di ba? Nanirahan sila sa Sodom and Gomorrah, pamilya nila. Dumating yung panahon na yung kasamaan ng Sodom and Gomorrah napuno na daw, di ba? Kaya nagdesisyon ng Diyos, sabi niya, gugunawin niya yung Sodom and Gomorrah. At paano nagunaw yung Sodom and Gomorrah? Umulan ng apoy mula sa langit. Example yun ng mangyayari sa bandang huli. Pag binasa natin yung 2 Peter chapter 2 verse 6, ito yung sinabi ni Peter, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward who would live ungodly. So nilinaw ni Peter, sabi niya, yung Sodom and Gomorrah, na-experience nila yung destruction sa pamamagitan ng eternal fire. At ang naging resulta ng eternal fire na yun, ang sabi, nag-turn yung Sodom and Gomorrah into ashes. So, ibig sabihin, natupok sila. Naging ashes sila, di ba? At ang sabi ni Peter, ito ay halimbawa para dun sa mga later on nabubuhay na ungodly. So, yung mga wicked. Sinasabi ni Peter para dun sa mga wicked na hindi maliligtas, may ibinigay ng example ang Diyos kung ano yung mangyayari sa kanila. Ito ay yung nangyari sa Sodom and Gomorrah na nasunog ng tinatawag na eternal fire, at itong eternal fire na to, ginawang abo yung Sodom and Gomorrah. Okay. So, meron tayong question dito sa kung ano yung nangyari sa Sodom and Gomorrah. Okay. Meron tayong comment dito. Eternal or everlasting fire was a common Hebrew expression for a fire that could not be put out but burned until everything was consumed. Ibig sabihin, common expression nila sa Hebrew, yung tinatawag nilang eternal or everlasting fire, para doon sa apoy na hindi siya mamamatay hanggang yung kanyang susunugin ay hindi nasusunog. Okay? So, yun yung tawag nila na eternal fire.
Parang ngayon, pag merong nasusunog, di ba? Nasusunog yung bahay, nasusunog yung mga bahay, sasabihin yung apoy, hindi maapula-apula hanggang hindi nasusunog lahat ng mga pwedeng sunugin. So, ganun din yung expression nila nun, yung eternal or everlasting fire. So, next question, what will be left when the fire is through burning? So, ano yung may iwan pag yung apoy ay tapos ng sunugin kung ano man yung susunugin niya? Malakay chapter 4, verses 1 and 3. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. At ang araw na dumarating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. So, makikita natin sa ibang writing sa Bible, pag ginagamit yung word na ugat, di ba? Sa puno, yung ugat, pag pati yung ugat nasira, ibig sabihin, wala nang posibilidad na bumalik. Di ba? Pero pag halimbawa, yung katawan ng puno, di ba, nasunog lahat, pero nandun pa rin yung ugat, pwede pang tumubo uli yan, di ba? So, ang sinabi dito, hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Ibig sabihin, ma-exterminate, di ba? Sa face of the earth. Verse 3, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So sila ay matutupok, katulad ng Sodom and Gomorrah, sila ay magiging ashes. Okay? So magiging part sila ng lupa na lalakad-lakaran. Ang sabi sa Isaiah 47 verse 14, behold, they shall be as stubble, the fire shall burn them, they shall not deliver themselves from the power of the flame, it shall not be a coal to be warmed by, nor a fire to sit before. So, ibig sabihin, yung magiging resulta nitong apoy na to, hindi siya yung apoy na tipong uupo ka sa tabi, di ba, at magpapainit. Hindi. Itong apoy na tinatawag natin ito, siya yung tutupok sa lahat ng maaaring masunog at hindi siya hihinto hanggang sunog. Dapat niya sunugin. So with this, pwede na natin itanong ngayon yung question, is man immortal? Diba? So napag-aralan na natin dati, ano ba yung ibig sabihin ng word na immortal? So kabaliktaran niya ng mortal. Pag sinabi natin mortal, namamatay. Pwedeng mamatay. Pag sinabi natin immortal, kabaliktaran. Yung isang bagay, isang tao na hindi namamatay. Anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16? Na kanyang ipahahayag sa takdang panahon. Siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. So alam natin kung sino yung pinag-uusapan dito. Verse 16, siya lamang ang walang kamatayan. Ibig sabihin, yung kaninang binasa natin, yung Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, siya lamang ang walang kamatayan. So pag sinabi natin siya lamang ang walang kamatayan, ibig sabihin yung iba may kamatayan. So gusto natin sabihin dito, ang Diyos lang ang immortal. Actually, hindi mo makikita sa Bible na kailanman ang tao o ang kaluluwa ng tao, ang espiritu ng tao ay tinawag na immortal sa Biblia. Okay? Pwede nyo i-search sa computer, di ba? I-search yung word na mortal o kaya immortal. At ang makikita nyo, ito lang ang lalabas na ang Diyos lamang ang walang kamatayan. God alone is immortal. At naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen. So, maliwanag yung sinasabi ni Paul dito kay Timothy.
Ang Diyos lamang ang siyang walang kamatayan. At last time, sa tingin ko, napag-aralan din natin na ang tao, magkakaroon lang siya ng immortality. Di ba? Pagdating ni Jesus, yung tinatawag nating second coming. Dahil dala-dala niya yung reward. At paano niya ibibigay ito, di ba? So, sa 1 Corinthians 15, verse 51 to 52, nabasa na natin ito ilang beses natin, pero babasahin ko lang yung dalawang verses na yan para maliwanag sa atin kung kailan yung immortality ng tao ibibigay sa kanya. Sa ngayon, wala. Wala tayong immortality. Okay? Pero, ipinangako sa atin na si Jesus, di ba? Ano ba yun? John 3:16? For God so loved the world, di ba? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. So, yun yun. Yun lang yung dahilan kung bakit magiging immortal ang tao. 1 Corinthians 15, verse 51 to 52, ang sabi, Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, in the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. So dito pa lang, sa panahon na to, tayo magkakatanggap ng reward, tinatawag nating eternal life. Okay? Pero before nito, wala tayong immortal life. Okay? Ezekiel 18, 4 to 20. By the way, yung sinabi ko kanina ngayon, wala tayong immortal life. Ang gusto kong sabihin nun is, yung attribute na eternal life, wala tayo ngayon. Pero, pwede mo nang ma-experience. Yung ma-experience mo pag magkaroon ka ng eternal life, kahit ngayon, pag tinanggap mo si Jesus. Kasi sinasabi sa Bible na, kahit dito sa buhay na to, kahit yung katawan mo is corruptible pa, pwede mong ma-experience yung saya ng eternal life na kasama si Jesus pag tinanggap mo si Jesus kahit dito sa mundo na to. So gusto ko lang linawin yan kasi isa ding turo sa Biblia yan. Na hindi mo na kinakailangan maghintay sa pangalawang pagdating ni Kristo para ma-experience mo yung saya ng eternal life. Okay? So sinabi ko kanina sa Ezekiel chapter 18, makikita din natin yung konsepto na kung sino yung nagkasala, siya yung mamamatay. So, what will happen to the soul of unrepentant person? So, yung isang tao na hindi nagsisisi, at makikita niya, nilagay ko sa double quotation mark yung word na soul. Kasi yung word na soul, minsan, yung pagkakaintindi ng tao dyan is parang separate entity sa buhay na tao, di ba? Pero napag-aralan na natin yan sa Genesis chapter 2, na pag sinabi nating living soul, tayo yan. Yan, yung buhay na tao. Minsan, ang translation ng Bible dyan is living being sa living soul. So, hindi yan yung separate na entity na yung itsurang usok, di ba? Na nakikita natin sa pelikula. Hindi. So, ano mangyayari sa isang living soul na unrepentant sa kanyang kasalanan? Ezekiel 18:4, verse 4 and verse 20. Lahat ng buhay ay akin, ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Verse 20, ang taong nagkasala ay mamamatay, ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. So, sa tingin ko, malinaw dito sinabi ni Ezekiel, yung tao na nagkasala at hindi humingi ng tawad sa kasalanan niya. Yun yung kaluluwa, yun yung living soul na mamamatay. Okay? At ang sinasabi natin mamamatay, yun yung second death. Okay? So, how actually yung soul is madi-destroy, di ba? Matthew 10 verse 28, at huwag niyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan,
ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan niya siya na nakakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So pag yung masamang tao, inilagay sa apoy ng impyerno, yung hellfire na sinasabi natin sa Revelation 20, yung buong tao na yun, di ba? Mapupuksa siya. So, kaya parang ini-emphasize lang dito na hindi magkahiwalay yung katawan sa yung soul na nagsusurvive pag namatay yung tao. So, walang matitira sa iyo pag ikaw ay sinunod dito sa hellfire na to. So, what is death in hell called? So, yung pagkasunog, pagkamatay dito sa hellfire, ano ang tawag dito? Revelations 20 verse 14 to 15, dito natin kinuha yung tinatawag natin second death. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. So dun sa hellfire na yan, yung pagkasunog doon, ang tawag doon, ikalawang kamatayan, second death. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So napag-aralan na natin dati, yung mga aklat, di ba, na meron sa langit. Yung aklat ng buhay, yung Book of Life, nakasulat doon yung mga tumanggap kay Kristo. So yung mga hindi tumanggap kay Kristo, mapupunta sila dito sa lawa ng apoy at may experience nila yung ikalawang kamatayan. So ito yung kabaliktaran ng eternal life. Second death, na wala ng pagbalik, wala ng kabalikan yun. Di ba? Exterminated. So forever ka nang wala, masusunod, abo na lang, di ba? Yun yung nabasa natin kanina. So next question, will every sinner receive the same punishment? So ang lahat ba ng makasalanan, pare-pareho yung kaparusahang matatanggap? Gusto kong marinig yung idea niyo dito. Lahat ba ng makasalanan, pare-pareho yung matatanggap nilang kaparusahan? Hindi daw eh. Hindi. Paano may iba? Ang kakaiba yung ang haba sa ano ko lang sa kwento lang yan eh. Mahaba pag marami kang kasalanan ginawa. Mataas yung listahan, mahaba din yung ano sunog mo. Susunugin ka ng mahabang panahon ang pagsunog sa'yo. Nung first time kong nabasa itong parable na to, na parang nag-isip ako, ganun ba yun? Di ba? So, meron talagang pagkakaiba pa rin, di ba? Yung taong gumawa ng napakasamang bagay versus dun sa tao na hindi ganun kagrabe yung kasalanan. Pareho silang hindi maliligtas. So, walang question lang. Pero, pag binasa natin itong parable na to, tingnan nyo kung ano yung makukuha yung lesson dito. Okay? So, Luke chapter 12, verse 45 to 48. At ito ay parang equivalent o parallel nung nakasulat sa Matthew 24 sa Matthew 25. Yung Matthew 24 sa 25 is tungkol yun sa second coming. Diba? At meron din tayong mga parable dun sa Matthew 24 sa 25. Yung parable ng 10 virgins sa Matthew 25. At yung parable ng talents. Diba? Nandun sa Matthew 25. Itong Luke 12, meron din isang parable dito. Yung parable na yun is yung parable ng good and bad steward. At ito yung nakasulat. Matapos sabihin o isulat yung tungkol sa good steward, yung good steward kasi nung umalis yung master niya, ibinigay sa kanyang pamamahala yung kabahayan, sambahayan ng master. At ang sabi, kung yung servant na yan is binibigyan niya
ng tamang pagkain sa tamang panahon yung mga tao doon sa household niya. Pagdating ng master, good servant siya at ibibigay pa sa kanya yung pamamahala sa lahat ng ari-arian ng master. Yun yung good servant. Pero simula dito sa verse 45, ito yung nakasulat. Subalit kung sabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagdating ng aking Panginoon. At pinasimulan niyang bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae. At siya'y kumain, uminom at naglasing. So, nakita niya? Umalis yung master, ibinigay sa pamamahala niya isang bahayan. Nung medyo tumagal-tagal ng konti, yung servant nag-isip, mukhang matatagalan pa ang pagdating ng master. So, habang naghihintay siya, naghari-harian siya. Binugbog yung mga ibang alipin. Simulan niyang gulpihin, di ba? Tapos nagsimula siyang kumain, uminom at naglasing. Ang Panginoon ng alipin yon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. Siya ay pagpuputol-putulin at isasama sa mga hindi tapat. At ang alipin yon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito ay papaluin ng marami. So sa English yan is, he will be given many stripes. Pag sinabi natin many stripes, alam niyo yung latigo? Yeah? Isang hataw nun, isang stripe. So, nilalarawan lang nito na yung alipin na alam niya kung ano yung dapat niya gawin, pero hindi niya ginawa. Pagkus, di ba? In-abuse niya yung mga kasama niyang fellow servant niya. Sabi, yung master darating sa panahon na hindi niya alam. At siya ay papaluin ng marami. So, pag sinabi nating marami, may quantity na ito. So, ang sabi sa susunod na verse, subalit, ang hindi nakakaalam, so kabaliktaran nitong isa. Yung kanina, nakakaalam nung kalooban ng kanyang Panginoon, pero hindi niya ginawa kung ano yung kalooban. Yung isa naman, bad pa rin ito, di ba? Pero, subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Nakita niyo to? So, merong servant na hindi niya alam, di ba? Hindi niya alam yung dapat niyang gawin, di ba? Yung pinapagawa ng master. Pero gumawa siya ng mga bagay ng karapat-dapat sa mga palo. Ibig sabihin, okay, hindi niya alam, pero gumawa pa rin siya ng masama. Siya ay papaluin ng kaunti. So nakita niyo yung difference dito. Yung isa papaluin ng marami, itong isa papaluin ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. So dito natin nakuha yung idea na hahatulan ng isang tao, hindi lang according sa work niya, kundi according dun sa light na na-receive niya. Ibig sabihin, the more that you receive, the bigger is your responsibility and accountability. Okay? Ngayon, ang isang problema dito sa ganitong konsepto, may mga tao nang sasabi, ay, kung gayon, ayaw ko na mag-aral ng salita ng Diyos. Pag tinanong mo, bakit naman ayaw mag-aral ng salita ng Diyos? Eh kasi, pag mas marami akong alam, mas marami yung palo na tatanggapin ko. So, nung naririnig ko, sabi ko, bakit? Ang plano mo ba is hindi sundin yung salita ng Diyos? Di ba? So, itong nakalagay dito, isa siyang parable tungkol sa judgment. Kaya hindi magaan yung ibig sabihin nitong parable na ito. Mabigat. Actually, napakabigat niya. Kasi, pinapakita lang sa atin ito na kung tayo ay may pagkakataon na malaman ng katotohanan,
at nineglect mo yun. Di ba? Ang kalalabasan mo pa rin, may palo ka pa rin. Ibig sabihin, yung parusa mo rin, katulad pa rin nung hindi maliligtas. Ang kaibahan lang is, mas konti yung palo mo. Ibig sabihin, yung duration mo siguro dun sa apoy na dagat-dagatang apoy, mas maikli. Pero kung ikaw ay isang tao na binigyan ka ng maraming liwanag, nagkaroon ka ng maraming opportunity na makilala ang Panginoon. May mga Kristiyano na ang tagal ng Kristiyano, di ba? Nakilala na ang Panginoon. Pero at the end, nag-decide pa rin na ayaw ko, hindi ko tatanggapin ng Diyos. So, medyo mas mabigat yung responsibility na. Ang sabi dito, mas marami siyang palo. So, dito pwede nating i-conclude, di ba? Na although pareho silang hindi maliligtas, pero yung paghihirap, yung sinabinasa natin kanina na walang kapahingahan araw at gabi, mas maikli compared dun sa mga tao na maraming alam, di ba? Ibig sabihin, binigyan ng maraming pagkakataon, mas alam nila yung tungkol sa Diyos, alam nila kung ano yung dapat nilang gawing tama, pero hindi nila ginawa tama. So, itong konsepto na pinaliwanag ko sa inyo ngayon, hindi ba problematic para sa inyo? So, okay lang kayo dito? Wala kayong problema dito? So, sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingi sa kanya. At sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingi sa kanya. Okay? So, wala naman sa inyo mag-iisip na, ay, ayaw ko nang matuto ng marami kasi mas marami yung magiging responsibilidad ko. Anong masasabi mo dyan, Ate Johnny? Nakakataano eh. Nakakatakot. Pero yung opposite nito is tama pareho din, di ba? Ibig sabihin, kung ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, mas marami rin yung ipagkakatiwala sa iyo. Mm. Okay? So nakita natin yan sa parable ng talents, di ba? Yung binigyan ng 5, tapos Mm. gina-invest niya, kumita pa siya ng 5, ang sabi sa kanya ng Diyos, yeah, pasok ka. Mas marami yung aking sa ipagkakatiwala. Nag-raise ng hand si Bong. Comment lang po, Elder Ron. Naisip ko po kasi dati, kasi lagi po naglalaro sa isip ko na minsan, yung mga inosente kaya maliligtas, yung gano'n sa isip ko. Kaya minsan, naiisip ko ba na huwag ko na lang kayang turuan yung ibang tao tungkol sa katotohanan. Para kasi, pero nung sinabi niyo po to, kahit pala yung mga walang kamuang-muang is mapaparutahan. Kaya, ayun po, naliwanagan po. Ang nakasulat kasi dito, di ba? Yung hindi nakakaalam at yung importante itong at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga paano. So, dalawa yung condition na. Hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga paano. So, posible na yung tao, di ba? Hindi nakakaalam, pero hindi siya gumagawa ng mga karapat-dapat sa mga paano. Kasi may mga tao na siguro ito yung sinasabi nila ng mga nakatira sa remote island. Ano? Pero may paraan ng Diyos para ipakilala sa kanila, di ba? Sabi sa Romans chapter 1, na minsan doon mismo sa nature, makikilala pag tinignan mo yung nature. Merong gumawa nito, di ba? At kahit yung maliit, yung remote idea na yun, nagpapakilala sa iyo na merong gumawa nito, merong Diyos din. So, kung ano yung binigay na liwanag sa kanyang yun at kanyang tinanggap, at hindi siya gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga tao,
kahit kaunting palo, wala siya. Ibig sabihin, pwede siya, di ba? Sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung gusto natin makasigurado, yung mga tao na hindi pa nakakilala kay Jesus, bigyan natin ng opportunity na makilala nila si Jesus. Kasi, tanong natin sa sarili natin, tayo ba masaya tayo na nakilala natin ng Diyos? Yes. Di ba? So, yung saya na yun, di ba? So, ito is, yung opposite side yung tinitingnan mo. Hindi takot yung motivation mo dito. Ang motivation mo dito is tuwa at pagmamahal, di ba? So, kung masaya ka na nakilala mo ang Diyos, gusto mo ba na yung taong hindi pa nakakilala kay Jesus, ma-experience din yung tuwa, yung saya na nararamdaman mo? Hindi mo ba ipapakilala ang Panginoon? Question ulit, Bong. Comment, Bong? Hindi, question lang po, napaisip po kasi ako, yung dito po kasi ang nakasulat is karapat dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Paano po ba yung ibig sabihin ng karapat dapat sa palo? Kasi, di ba may mga tinuro din po sa atin na kahit na makasalanan ka basta bumalik loob ko sa Panginoon is papatawarin ka ng Panginoon. Ano po ba yung ibig sabihin pag karapat dapat? Ito po ba yung tumutukoy sa mga, kasi hindi ko po alam kung ano yung bigat. Oo. Ako, ang tingin ko dito, yung karapat dapat sa mga palo, is sin. Kasalanan. Transgression of the law of God. Kasi, ang sabi is, the wages of sin is death. At ang pagkakaintindi ko dito sa palo is, kaunti man siya o marami, doon pa rin yan sa dagat-dagatang apoy. Diba? Ibig sabihin, parusa pa rin siya. Kasi dalawa lang naman yung dala-dala, yung reward na dadali ng Diyos pagdating niya. It's either eternal life o kaya death. Walang something in between. Diba? So, kung ikaw ay hindi tatanggap ng eternal life, ang matatanggap mo is death. Diba? So, ang question na lang is, dun ba sa dagat-dagatang apoy, ano ba, maraming palo ba o konting palo? So, tulad ng sinabi kanina ni Jen, ano ba yan, maikli lang ba akong masusunog doon o mahaba? Diba? So, at least yung pagkakaintindi ko dito sa mga bagay na karapat-dapat sa mga palo is kasalanan, sin. Ngayon, Roland, paano po yung magre-repent sa mga sin? ayun, so yun sana yung sasabihin ko. Yung elemento na wala dito is yung nakasulat sa 1 John chapter 1 verse 9. No? Na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our unrighteousness. Ngayon, ang isang bagay na kailangan mo para mag-isi ka sa kasalanan is kinakailangan makilala mo ang Panginoon. Di ba? Kasi in the first place, paano ka magsisisi sa kasalanan mo kung hindi mo alam na nagkasala ka pala at kanino ka nagkasala? Kaya sa tingin ko mas safe na makilala ng tao ang Panginoon. So kung talagang meron tayong mahal na mga tao na gusto natin maligtas sila, importante na makilala nila ang Panginoon. Si Ate Janet, nagtaas ng kamay. Yung sinasabi dito na pinagkakatiwalaan ng marami. Ano yung, kasi parang ang minsan ang nakikita lang natin na parang task mo kapag ang pinag-uusapan natin ay sa Panginoon, yung pangangaral. Pero ba't
pero let's admit it, hindi lahat ng tao kayang mangaral. Minsan maalam siya sa Bible pero hindi niya kayang mag-Bible study o mangaral. So ibig sabihin, pinipili pa rin ng Panginoon yung mga taong pagbibigyan niya ng pagtitiwala. Alam mo, for example, ikaw, meron kang binigyan ka ng gift na makapagpaliwanag, na makapag-Bible study. Pero like for example, ako, ngayon naiintindihan, lumilinaw sa isip ko yung ganun, pero parang hindi ko kayang mag-share, mag-Bible study. So, yung bang pag sinabing pinagkatiwalaan tayo ng marami, ano-ano yung marami na yun maliban dun sa halimbawa, o yun lang ba yun yung i-share mo yung salita ng Panginoon, na mangaral ka, na na ipangaral mo yung good news sa ibang tao? Paano kung hindi mo yun nagagawa? Ibig ba sabihin, walang ipinagkatiwala sa yung eto na bagay na pinagkikitiwala ng Panginoon? Nabanggit ko kanina na itong Luke chapter 12 is parallel siya nung Matthew 24 saka 25, di ba? So, doon sa Matthew 25, nandun yung parable ng talent. Almost the same yung sinasabi na yung master, umalis siya, pero bago siya umalis, binili na niya yung 3 servants niya. Familiar kayo lang sa parable of the talents, no? So, doon sa 3 servants na iniwan niya, yung isa iniwanan niya ng 5 talents. Yung talents na yan, hindi yun yung ability, no? Yung talent na sinasabi sa Bible, yung talent is, ano yan unit of measurement ng weight. Na pag tinignan mo sa sa dictionary, yung 1 talent is equivalent to about 42-43 kilograms. At usually, ang ano nila sa talent is silver o kaya gold. So, just imagine, yung 1 talent is kayamanan o resources na equivalent sa 43 kilograms of silver. So, yun na lang isipin mo. Sabihin na natin 1,000,000 piso. 1 talent is 1,000,000 piso. So, yung isang servant, iniwanan niya ng 5,000,000 piso. Yung pangalawang servant, iniwanan niya ng 2,000,000 piso. At yung pangatlong servant, iniwanan niya ng 1,000,000 piso. So, doon pa lang makikita mo na, bawat servant, magkakaiba yung dami ng resources na ipinagkatiwala ng master. At sino ang nagdesisyon kung sino yung bibigyan ng 5, ng 2, o ng 1? Yung master mismo. So, yung master mismo, di ba? So, dito pa lang sa punto na to, igagawa na natin siya ng equivalent doon sa sinasabi na, yung alam natin yung mga spiritual gifts, di ba? Pag sinasabi kong spiritual gifts, anong example ng spiritual gifts yung naaalala niyo? Patience. Yun is, fruit Fruit. ng Holy Spirit yan, di ba? Yung nakalagay sa Galatians 5. Yung mga spiritual gifts, yung makikita natin sa Romans 12, 1 Corinthians 12, di ba? Teaching. Preaching. Ha? Preaching. Yung pagiging apostle, teaching, yung healing, di ba? Yung pagiging hospitable, di ba? Yung pagiging merciful, di ba? So, maraming spiritual gifts ang ibinibigay ng Holy Spirit sa mga tao. At yun ay depende sa Holy Spirit, di ba? So, ang Holy Spirit ang nagde-decide kung anong spiritual gifts yung ibibigay niya sa tao. Pwedeng magbigay siya ng isa sa isang tao, pwede niyang bigyan ng 5, pwede niyang bigyan ng 2. Pero pag tinignan natin itong parable of the talents, it seems yung quantity it doesn't make a difference.
it doesn't make a difference in terms of kung paano yung response ng binigyan. Kasi yung binigyan ng 5 talent na servant, ginamit niya, tapos nadagdagan pa ng 5, di ba? Ibig sabihin, yung spiritual gifts mo, ginamit mo, at habang ginagamit mo yung spiritual gifts mo, nakita mo na, oh, meron pa pala akong spiritual gifts na binigay ng Holy Spirit, di ba? So, mas dumami siya. So, pagdating ng master, ang sabi sa kanya ng master, oh, good and faithful servant. Di ba? Pasok, di ba? Pasok ka sa kaharian. Yung servant na binigyan ng 2, ang ginawa niya rin doon is ininvest niya, ginamit niya, at tumubo. Di ba? Nadagdagan pa uli ng 2. So, yung 2 naging 4. So, kung titignan natin yung parable sa Matthew 25 na parable of the talents, eksaktong-eksakto yung sinabi ng master dun sa servant na binigyan niya ng 2 compared dun sa binigyan niya ng 5. Ganun din ang sinabi ng master. Sabi niya, good and faithful servant. Pero yung isang servant na isa lang yung natanggap niyang talent, hindi niya ginamit, ibinaon niya lang sa lupa. Kaya nung dumating yung master, ang tawag sa kanya is, you lazy and wicked servant. So, kung gagamitin natin yan, yung parable of the talent, idudugtong natin dito sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, di ba? At sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. So makikita natin kung ano yung ibinigay sa atin, ang expectation ng Diyos ay gagamitin natin. Ngayon, kung binigyan ka ng spiritual gifts sa pagiging hospitable o kaya pagiging friendly, alam mo may mga tao na hindi man marunong magsalita sa harap, hindi man marunong magturo, pero madali silang makipag-connect sa tao, di ba? Sila yung mga tao na magaling mag-invite. Eh. Uy, punta ka dito. Meron tayong magandang programa para sa spiritual na buhay mo, di ba? O kaya pag pumunta ka sa bahay nila, talagang mapipil mo yung genuineness ng kanyang pag-aaruga sa iyo, di ba? So, yung mga tao na binigyan ng ganong spiritual gift, kahit isa lang, sabihin natin, pero pag ginamit nila, yung Holy Spirit, dadagdagan niya yun. Diba? Pero ang prinsipyo doon, kung ano yung binigay sa iyo, ang expectation sa iyo ay gagamitin mo yun. Yun yung ibig sabihin nito, na doon sa marami, ang pinagkatiwalaan ng marami ay marami ang kanilang hihingin sa kanya. Ibig sabihin, kung ano yung ibinigay sa iyo, kinakailangan gamitin mo. Isa man yun, 2 man yun, o 5 man yun. At doon sa spiritual gifts na yan is, ang sabi nga ni Paul is, parang katawan ng tao, di ba? Ang sabi niya, sa simbahan, bawat miyembro, iba-iba yung ibinigay na spiritual gifts. At sinadya yan ng Panginoon. Kasi, iisang katawan tayo. Hindi, ang sabi niya, yung mataba, pwede niya sabihin doon sa tenga, mas mahalaga ako sa iyo, di ba? Kasi ako yung nakakakita. At sabihin ng tenga, sige, subukan mong duminig, di ba? Tignan mo kung makakarinig ka. Sasabihin ba ng mata doon sa paa, nasa ibaba ikaw, di ba? Mas importante ako sa iyo. Eh, paano ka pupunta? Kung mata ka lang, di ba? Saan ka makakarating? So, dito natin pwedeng pagsamasamahin yung turo tungkol sa spiritual gifts. At tayong nasa loob ng isang simbahan, ibig sabihin, mga anak ng Diyos, iba-iba yung ibinigay sa atin. Pero iisa yung expectation sa atin. Ang expectation, gamitin natin kung ano yung ibinigay sa atin. So, medyo napahaba yung paliwanag ko. Sorry, pero nakatulong ba dito sa paliwanag dito? Maganda nga, Roland eh. Naintindihan ko. So, alamin natin
Ano ba yung ibinigay sa akin? At gamitin natin. No? Mhm. So, dito naman kay Satan, ano mangyayari sa kanya? What will happen to Satan in the fire of hell? Kasi may idea na si Satan daw siya yung supervisor dun sa hell. So, siya yung namamahala doon. Di ba? Pero ganun nga ba ang sinabi ng Biblia? Ezekiel 28, verse 18 to 19. Sa pamamagitan ng karamihan ng inyong mga kasamaan, sa kalipuan ng inyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga sangtuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Tinuko kanyon at ginawa kitang abo sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nakakakita sa iyo. Silang lahat na nakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan ay napigilan dahil sa iyo, ikaw ay dumating sa isang kakilakilabot na wakas. At ikaw ay hindi na nabubuhay pa. So itong Ezekiel 28, alam natin ito ay isang allegory na ginamit para i-describe si Lucifer. At ang sabi ng Diyos, ang magiging hantungan niya siya ay masusunog sa apoy, siya ay tutupukin ng apoy, at siya ay magiging abo. So the same din sa mga wicked people. Sila ay masusunog, magiging abo. Okay? So next question, after the wicked are through burning, pag nasunog na sila, where will they be found? Psalms 37 verse 9 to 10. Sapagkat ang masasama ay tatanggalin. Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. So sa Tagalog is parang medyo magaan pa yung dating, tatanggalin. Diba? Sa English, cut off yan eh. Gayon may sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Ayun, mawawala. Mag-evaporate na. Magiging abo nga eh. So matutupok sila. Mawawala na. Kahit tignan mo mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala ron. So, saan sila mapupunta? Sa kawalan. Hindi sila mapupunta sa isang lugar na nag-aapoy. Hindi. Pag nasunog sila, wala na sila. Okay. So, makapansin nyo, parang pinapaulit-ulit natin yung konsepto para ma-reinforce sa isip natin na ang tao, hindi siya immortal. Pag siya ay tumanggap kay Jesus, naligtas, magkakaroon siya ng eternal life. Pero pag hindi siya naligtas, di ba? Wala siyang matatanggap na eternal life. Isa lang yung pupuntahan niya. Kamatayan at yung second death, magiging matutupok siya. So, mawawala siya. So, para lang masigurado natin na ito ay part ng basic teaching sa Bible, what is the wages of sin? Ano ang kabayaran sa kasalanan? Proverbs 20 verse 10, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kamatayan, hindi eternal suffering, hindi eternal burning. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, at ito ay alam natin, sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Magkaroon ng buhay na walang hanggan o kaya siya ay mapahamak. Again, sa Tagalog, medyo magaan yung dating ng mapahamak. Diba? Pero sa English is perish. Diba? So parang perishable goods. Diba? Pag sinabi natin perishable goods, may mga bagay na kinoconsume natin. Pag na-consume mo, wala na. Okay? So, yun yung pupuntahan ng mga taong hindi magsasampalataya at tatanggap kay Jesus. They will perish. At the end, mawawala sila. At sigurado ako, ayaw natin na din tayo mapunta. Ang gusto natin, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, alam natin kung ano yung step na kailangan gawin. Ang sabi,
ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, ayaw kong matapos yung lesson na ang last note natin is sunog, di ba? Hindi. So, gusto natin matapos yung lesson natin sa good note, di ba? At yung note na yan, tayo ay may pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun ay sa pamamagitan ni Jesus. Okay, so may question tayo dito sa pinag-aralan natin. Si Bong, may question. Elder Roland, tanong ko lang po yung, di po ba pag bumalik si Jesus, si Kristo, yung mga tulog, di ba, gigisingin, di po ba? Tapos, yung mga gising po na masasama, ano po ba yung mangyayari sa kanila? Mamamatay po ba sila? Pagdating ni Jesus, lahat ng masasama na buhay mamamatay. Po. Tapos, ang mangyayari po, di po ba, is maiiwan si Satan for 1,000 years dito na mag-isa. Oo. Naka-confine siya dito sa sirang mundo. Opo. Yung mga 1/3 ng angel po, saan po sila? Nandito din sa mundo. Buhay po sila. Oo. Parang si Satan. Pero wala na silang matutuksong tao. So hindi lang si Satan nag-iisa dito sa mundo. May kasama siyang mga angels. Okay po. Kasi si Satan saka yung mga angels, ilalagay lang sila sa dagat-dagatang apoy after ng 1,000 years. Okay po. Salamat. Okay, so meron pa tayong comment o kaya clarification before tayo mag-quiz. Question. Nag-isip lang ako. Ano kayang purpose bakit kailangan manatili pang buhay yung mga angel for 1,000 years? At saka si Satan. Ano pang activities nila while nandun sila? Di ba? So, hindi siya ipinaliwanag sa Bible, pero ang pwede nating isipin is haba kasing nangyayaring 1,000 years na yan, di ba? Unang-una, si Satan saka yung angels na is hindi sila humans na mamamatay sa first death, di ba? So, yun yung isang pagkakaiba. Pangalawa is merong prophecy sa Bible na merong isang time na ang lahat ng nilikha ng Diyos na tao, di ba? Present at sila ay lahat ay luluhod at kanilang makikita na ang Diyos ay Diyos na makatarungan, di ba? At yun ay yung after ng 1,000 years, just before na masunog yung mga masasama. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit for 1,000 years buhay si Satan sa kanyang mga angels niya? Ang ano ko lang, ang base, ito again, hindi nakasulat sa Biblia, pero mababasa natin sa Spirit of Prophecy. Na yung 1,000 years na yan, doon may experience na siguro parang paunang parusa na rin, may experience ni Satan sa kanyang angels nila. Kung ano yung resulta ng kanilang ginawa. Na kasiraan lang ng earth yung makikita nila. At yung ginagawa nila for thousands of years na nagbibisib ng mga tao, hindi nila magawa. So parang ano yan, parang isang alcoholic na tao, workaholic na tao na bigla mong inalisan ng pagkakataon na magtrabaho. Di ba?
So, nung una inisip ko, baka para bigyan sila ng pagkakataon mag-isip-isip. So, inisip ko. So, pagkatapos na mag-isip-isip, ano na, di ba? It's not naman na sila ay magsisisi at hihingi ng tawad. Di ba? So, hindi siya probable na hindi yun yung dahilan. So, ang natitira na lang na dahilan is para ma-experience nila yung resulta nung ginawa nila, yung resulta ng kasalanan. Na habang yung mga ligtas is pinapakita sa kanila yung justice ng Panginoon. Si Satan sa kanyang angels niya. Naghihintay sila ng execution ng kanilang final punishment, which is yung pagkasunog sa hellfire. So para mo na rin isipin yung taong na sentensyahan ng bitay, di ba? Sabi nga nila minsan mas tawag dito, mas grabe pa yung hinihintay mo yung execution mo kaysa dun sa actual execution. So sa tingin ko merong truth dun sa bagay na yun. Pero at least malinaw sa akin na hindi na ipinaliwanag sa Bible. Pero the fact na pag binasa mo yung Revelations 20, ang ginamit na symbolism sa kanya is siya ay nakakadena, di ba? At siya ay nasa bottomless pit. So pinapakita lang na yung sitwasyon niya is isang sitwasyon na hindi niya gusto, di ba? So ang tingin ko doon is parang parang first phase ng actual na parusa sa kanya. Okay, so ready na tayo sa ating quiz. Ito yung quiz natin. Just let me know kung hindi siya mabubuksan. Stop ko na yung recording.